namin na sinabi before, sabi ko nga, napag-usapan namin after the elections. Okay. Pero may blessing siyang ginawa, which is sins of the Father. So kumbaga, I want everything to settle muna. Tama. Kung sakasakali man. It's a big leap once again. That's right. Diba, one child is already a big leap. And gusto namin, proper timing lang. Right. Ayan si Salve. Ayan. Salve, magpakita ka. No rush, 33 pa lang naman po ako. Hindi ko masagot ng may lang, di ba? Yung sa akin. Ano bang age gap nyo, if you don't mind, Luis? I'm 44. 11 years. 11. 44. Merong big difference yun? Like, 11-year age gap. Nalampasan na namin, siguro for a while, and siguro that was only for about 6 months to a year. Yung time na, although never naman siya gumimik ng sobra, but there were nights na kaya niya magpuyat. Na sinasabi niya, grabe no, ikaw inaantok ka na, ako kaya pa. Kasi ngayon, kasama ko na siya. It's a tie na. The reason why I asked kanina yung inyong age gap, because some of your answers kanina, it takes a lot of maturity to go through that, yung understanding the differences, going through the relationship, navigating the married life, di ba? Being parents. Exactly. So, okay, next si Bobby Regentina. Hi, Ian. Magandang hapon. Good afternoon. Two questions. Number one, Luis, 2013, 2023, talagang sinabi mo na ayaw mo talaga mag-host ng pageants. Yes. Baka nagbago na ngayong 2025 dahil nanganganak ng pageants. Bakit ba ayaw mo ng pageant? Kasi mas ibibigay ko yon sa mas competent or mas magaling sa akin. Kasi ako kasi obviously na ang equity ko when it comes to hosting is makulit ako. I'm more of a comedic host. Yun yung atake ko. Now, for dati pa sila nagtatanong, alam niya, like what I mentioned, the different pageants, they would always ask, pero at the end of the day, alam ko, baka mangulit ako sa stage. It happened before, ikwento ko, alam naman ng lahat to, na there was one binibini, kung hindi ako nagkakamali, the host was Miss Tony Gonzaga. Yes. Tapos, di ba si Tony made it light? Nangulit si Tony. In fact, if I'm not mistaken, Tony was given instructions na mangulit ka, make it light for the ladies. Kasi I'm sure kabado sila on stage. Maraming tao ang hindi naka-appreciate sa hosting, sa kulit ni Tony doon. And that's a lady to another lady. Paano pa pag lalaki ang gumawa, baka mas marami ang mag-react ng hindi maganda. Na if may mga punchline ako about the girls, diba? So parang hindi ko na ilalagay yung sarili ko sa alanganin. Plus, maraming mas magaling sa akin pagdating sa pageant hosting. But with that being said, isa sa pangarap ko, and I mean this, hindi to joke or anything, ang dream ko i-host, in fact, I was talking to someone last night about this, ang dream ko i-host, yung masaya at nakakatawang Miss Gay. Kakaloka to si Luis. Swear, totoo yan, Mag-judge ako. Totoo yan. I mean it from the bottom of my heart. Yun ang gusto ko. Yung gusto ko yung may Yung mga Miss Gay Galactica. Yun. Mga ganyan. I swear, Pwede ka dun. gusto ko yun yung may kulitan, yung pwede kayo mag-asaran with a contestant. Ayan, Yun, ganda. dream ko talagang gawin yan. And I mean that. I really, really mean How that. about Jessie? How ba may offer na for you to host pageants? Would you consider? Parang ano, again, sa mas may kapasidad ba lang siguro. Pero kung judge, as a judge, pwede naman din. Pero as host, siguro kung host, pwede. But I never really tried yung mga serious hosting din. Palagi akong very casual lang or very fun shows lang. So maybe in the future, we'll never know. Pwede rin pala sumali ng Miss You yung mga nanay, di ba? Yes. Para follow mo naman. Wow! Hindi mo man lang ako in-inform. Tama, Jessie. Kasi mga sila ito-offer na Miss Universe, gano'n. Would you... Are you open? Alin po yun? Sorry. Miss Universe na. Mrs. Actually, merong Mrs. Universe. Yes. There's a Mrs. Universe, Jessie. Oh, talaga? Meron. Good to know. Ano na mga in-invite ka to join? Tingnan po natin. Ako yung may banner doon, di ba? Pag kinukunan yung audience, ako yung may banner. Kasi mga Philippines! Jessie Mendiola Manzano, Philippines! Wow! Okay, last question. Aside from world peace, ano ang Christmas wish ninyong dalawa? How sure are you na world peace ay kasama sa kanilang wish? Baka kasama nyo? Ang ating Christmas wish, of course,
peace lang din talaga for my family, for my husband, for everyone else. But you know, marami din talaga nangyayari ngayon. And my wish is, you know, sana amidst all the chaos, of course, marami pang hindi nakakabangon sa sunod-sunod na mga bagyo, sa mga calamities. So, sana kahit papano, maramdaman na yung warmth this season. And para sa akin, mas importante yung maramdaman man lang nila na yung pagmamahal, di ba, yung warmth, and mahirap din kasi na mag-wish na, uy, sana lahat masaya, kasi hindi naman din talaga lahat nagiging masaya. Pero yun, pagdadasal ko lang talaga na kahit katiting lang ng peace, maramdaman naman ng tao. And of course, personally, para sa pamilya ko, good health lang talaga. And you know, we're very blessed. We're blessed in so many ways, you know, with love, with work, career, and with each other. Actually, parang sa totoo lang, for myself, wala na rin ako masyadong hiniin pa. Nagpapasalamat na lang din talaga ako. Kasi siguro naman, no, sa dami na rin ng beses na magkakasama tayong lahat, parang lately naman, napapasin rin naman na, ay, ang ganda ng aura ni Jessie, no, masaya siyang tao. Kasi talagang masaya po ako. Totoong. Sir Luis? No, exactly the same. With everything going on, di ba? Minsan, ayaw mo na lang mag-social media, ayaw mo makipag-usap sa ibang family members mo. But, no, but basically, you just want everything right to fall into place. Na everyone will feel appreciated, everyone will feel loved, and, you know, peace on a personal level, and peace for the whole nation as well. Thank you. Thank you, Bobby. Actually, ang next question si Alwin. But before that, uugain lang natin konti ng Luis, no? Magpaparaffle na tayo kaagad. Alwin asking the next question. Alwin. Always nice to see you. Hi, Luis. Jessie. First question. What's the best part about being Mr. and Mrs. Manzano? Her. Oh. Oo, that's really the best part na minsan nga, that feeling, the other day lang, ito, kwento the other day, it's very, very simple. The other day, umalis ako, nagtrabaho ako. After mga an hour and a half, tinatanong niya kung anong oras akong uuwi. Sabi ko lang, oh, why? Is anything wrong? Sabi niya, no, I just miss you. Oh. So I think that's the best part of having, being Mr. and Mrs. Manzano, those small things that mean the world. Okay, Jessie. Of course, being Mrs. Manzano itself, being his wife, and I get to have a family with Luis. Palagi ko nga sinasabi sa kanya, grabe no, ang blessed ko talaga, ikaw naging asawa ko. Tignan mo naman yung itsura ng ating anak. At saka yung kahit ang ugali po, talagang namana niya kay Luis rin yung pagiging makulit, masiyahin. Ugali ko Pero si Pina. pikay siya, yun yung namana niya sa akin. Pero Pilya. talaga, I'm just really happy, and I keep telling him na, grabe no, hindi ikaw na pangasawa ko, siguro hindi ganyan si Pina. So, blessed talaga as, you know, as a wife and also as the mother of his child. Paano maglambing si Peanut sa inyong dalawa? Malambing siya, super ano siya, very vocal about her feelings. Palagi siyang nag-hug, tapos palagi marunong na talaga. Dahil sa kanya din yun, kasi siya mas malambing kaysa sa akin eh. So, si Peanut palaging, Mama, I love you, nang siya lang. Hindi mo siya kailangan turuan or anything na, Mama, I missed you today. Palagi siyang gano'n. So, Ang sa amin naman, what's priceless para sa akin is, kahit sinasabi niya kay How How, nagsimula sa amin yung, how much do you love Papa? With all my heart. Yun yung sinasabi So niya. ngayon lagi, yun na yung pag I love you with all my heart. Ganun siya. In fact, nung isang gabi, siguro mga 4 nights ago, eto kasi may mga charms ako nasuot palagi. The charms are for what, Luis? The usual, usual good charms. fortune. Binigay niya sa akin yung pantali niya sa buhok. Ah? Sabi niya, Papa, can you wear this? Tapos sabi ko, Peanut, I will wear this forever. So ngayon, palagi sa lahat ng hosting ko, manood kayo ng PBB, palaging suot ko itong bikini Peanut at wala akong planong tanggalin. Okay. And my final question. How much of a spoiler is Ate V?
Oh my. Silang dalawa, buo, lahat ng mga lolo't lola. Lahat sila. Umalis lang si mommy or let's say may kailangan siyang gawin, itatanong niya ano ba ang mga gustong toys ni Peanut ngayon. But bukod sa mga naririnig nating story ng mga lolo't lola na grabe ang spoiled, nakikita ko pa rin naman na hindi masyado, they can be spoiled but they're not brats. Yun yung para sa akin na pwede niyang spoil but alam niya ang limitation na hindi magiging spoiled brat si Peanut. Pero ano po kasi, si Momski po, sila Daddy O, Daddy Edu, Tito Ralph, ano sila, they still respect the boundaries. Pagkadating po sa decision making kay Peanut, kay Rosie, pagdating po sa mga desisyon namin kung saan siya mag-aaral or kung ano yung mga activities niya or kung ano yung mga gusto niya gawin, palagi po nilang binibigay sa amin yun. Hindi po sila yung parang biglaan magsasabi na dapat ganito or dapat ganyan. And I really appreciate that. Parang yung full trust ba, na talagang yung trust binigay nila sa amin bilang magulang ni Rosie. And yun talaga na-appreciate ko sa kanila. Kasi you could feel the respect na actually, eto totoo to, one time, sinabihan ako ni Momski na, alam mo, ikaw ang nanay ni Rosie. So at the end of the day, decision mo pa rin ang masusunod pagdating sa bahay, kayong dalawa na ladies. So I really appreciate that. Parang sabi ko, grabe yung trust sa akin ni Momski na bilang ina ng kanyang apo. So I'm just really blessed and happy na ganun yung mga in-laws ko. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, Alwin. Alam mo, Jessie, iba ka na magsalita ngayon. Pero You're so full of wisdom already. Maybe motherhood did you good. yeah. And MJ, di ba, there was one time nagkasalubong tayo sa ABS. I think galing kayo sa MediaCon ba or Go press ahead. con. At sinabi, I told you about that. Yes, Na yes, sabi ko thank nagkasalubong Hinarang ko si Luis talaga. Oh, tapos sabi niya na si MJ is really impressed kung paano na si How How at yung maturity niya. That's right. Thank you. Motherhood really did you good. Thank you. Oo, nakakatuwa. Si Luis din actually, dati tambay lang yan sa McDo sa college nung college kami. Siga pa yan eh, bawal kang mag-parking. Pag nakapark na yung kotse niya, kahit wala pa din yung kotse niya, huwag ka magpa-park. Alam mo yan. Siga yan. Kate Adahar, next! Okay. Hi, good afternoon. Kasi parang nagkaroon kayo ng time to enjoy each other as a couple before kayo nagka-anak, diba? So, paano na bago yung dynamics ng relationship na meron na kayo nung naging parents? Alam mo, one thing is napakarami naming mga out of the country trips. And one, now we still talk about na bakit hindi tayo umalis sa tayong dalawa lang? Mag-couple date tayo, couple travel na tayo. Halfway through the conversation, mag-uusap kami. Kaya ba natin na wala si Peanut? Tapos magtitingin kami, hindi? Kaya. Samantalang dati, a year, mga 3 times, 4 times. More, nakakabiyahe Hindi kami kami. umaalis. Ngayon, di na namin maisip na maiwan Wala namin. siya. But So when was the last? When was the last? Na kami dalawa. Oo, kayong dalawa lang. Siguro, before I gave birth. Wow! Baby moon, ang tawag yun doon, di ba? Yes. I was 5 months pregnant yata. We went to Singapore, 2022. Mga ganun. Like for example, ako, nag-isang out of the country trip ako with my friends naman. Hirap pa rin. Yung parang, alam mo yung your boys trip kayo, pero puro pa rin kayo na FaceTime at lahat-lahat. So, para sa akin, that's one dynamic na nagbago sa amin. Tsaka yung ano din, sa schedule, like kami, of course hindi may iwasan na may work kami na sabay. Pero palagi namin inaayos yung schedule namin sa isa't isa na hindi pwedeng palaging wala kaming dalawa. So it's either si Luis yung busy this week, tapos ako relax lang, nasa bahay na ako with Rosie, or baliktad, vice versa. So palagi kami gano'n, hindi pwedeng parehas kami no time at all. So I think yun din yung dynamics. Kasi before, sige, wala tayong uuwian masyado, magtrabaho tayo na magtrabaho. Pero ngayon talaga pag may anak ay talaga, kailangan nyo talaga mag-usap sa schedule. And siguro, for those na nag-look up to you as a couple, na gusto rin magkaroon ng happy family, ano yung relationship rules or parenting rules na you live with siya? Family first. Family, yun talaga yun. Babagsak at babagsak ka sa pamilya mo.
na with all the noise going on, you will always fall back sa pamilya mo? Yes, talagang family first. And you just really have to listen to each other. Kasi syempre, hindi naman din pwede na isa lang ang susundin mo. Kung ano lang yung gusto ng isa. And so I guess, to keep the peace and happiness within the house, within the family, you just really have to listen to each other. Let your partner also share kung ano yung mga opinion niya or yung nararamdaman niya sa isang bagay. And mas magkakaroon ng harmony sa dynamics ninyong dalawa and even sa family, sa anak niyo. Kasi your child will see that yung kung paano kayo sa isa't isa. And yun yung makikita niya growing up na parang that's how yung upbringing ba, saka yung pag-nurture mo sa bata. Yun yung kung paano siya lalaki. So, talagang importante. Speaking of that, napapansin yung videos, very confident si Rosie, kaya niya nga humirit sa'yo, di ba? So parang, may good cop, bad cop pa ba? O anong klase pero pa? Actually, sa amin, parang wala namang good cop or bad cop. Most of the time, we agree with each other. And minsan siya yung bad cop, minsan ako yung good cop, and vice versa. Wala talaga siyang, and sa mga gustong maging parents, sa mga gusto ding magkaroon na rin ng pamilya, wala talagang formula on how to be parents. Talagang pagdadaanan mo talaga siya, and may kanya-kanya kayong way on how to take care of your child. Ako gusto kong i-share something that I'm very, very proud of. And I think this started kay How How. More 99% sa kanya. Ako yung microbial one. Peanut being a child, may magagawang mali yan. May mapapalo ka, o hindi kaya, may iinarte siya. It happens. Pero ang naturo niya kay Peanut talaga is for Peanut to say sorry. Nakasanayan natin po nagkamali yung bata, pipilitin mo, pipigain mo na mag-sorry right there and then. Pero ang ganda ng naturo niya kay Peanut, ang sinasabi, which I applied learning from How How, is say sorry when you're ready. I always tell her, okay, you're mad now? Okay, apologize when you're ready. Maybe later. So, I don't know parang I feel like yun yung gusto kong maintindihan niya at makuha niya na if you don't feel 100% na mag-apologize ka, it's okay, you don't have to force yourself. You have to heal first before you apologize or ano. So, in fairness sa batang yun, kay Rosie, naaalala niya, kunwari the day will pass, morning niya ginawa, siguro unintentionally, mapapalo niya ako or may tantrum siya. Makakanap na siya, dadaan ng merienda. Pagdating ng dinner, punta siya sa akin, Mommy, I'm sorry. So talagang, I'm really proud na na-apply niya yung ganong thing. And I think it's nice for emotional regulation. and after seeing her acknowledge her mistake, bibigyan mo ng time, di ba, ma-realize, then siguro I would like to think we're doing something good in terms of raising Peanut. Alright, thank you, Kay. Meron tayong next batch of questions, pero very Manay Ethel, nakaupo lang, oh. Di ba si Manay Ethel, nakaupo lang habang nag-host mga ganyan. Pero may tanong din siya. Pero itong unang tanong ko, do you cook? Yes naman. Do you do groceries? I do. Okay, 500 pesos daw yung Noche Oh my Buena. goodness! Sabi ko na nga ba itatanong. Kasha ba daw yun? Sabi ni Luis sa akin kagabi, alam mo itatanong yan. Kasi lahat tinatanong. Alam mo, honestly, for me, no. Hindi na talaga. Talagang mas lalo na yung bilihin ngayon. Mataas na talaga. And I kind of disagree talaga. Actually, no, not kind of. I disagree. Kasi ako ang nag-ano ng expenses sa bahay eh. So pag nakikita ko talaga, hindi na pala kamahal yung prutas. At saka yung karne. So sabi ko, hirap na rin talaga. Kung 500, I don't think talaga kasha yun. So no. Ayan, Nikki, natarong ko na. Ikaw, love. The same, siya na kasi nag-handle ng expenses eh. Talaga? At kahit ako, you want to believe na we're already very blessed, thank you, in terms of yung na kinikita natin. Pero minsan tumingin ka, whether it be kuryente o ganyan, meron talaga na mapapansin mo rin talaga. So I think na siguro there was di ba naglabas pa nga sila ng picture ng mga produktong pwedeng bilhin na Yes. papasok. And siguro what happened was,
siguro, iniisip ng Noche Buena for 2 lang. Baka pwede ilusot for 2. But ang Filipino setting naman talaga. For daw. Okay. Well, talaga kung sabi nga ni How How, yung sa budget, kami nga binabudget namin ng gusto yung aming grocery. So it's gonna be quite challenging na Hindi talaga ipagkasya kaya pa sa eh. Noche Buena. Tayo pa, Pinoy pa, hindi tayo natatapos sa 4. Meron at merong darating sa bahay talaga. Correct. Kasi si Nikki daw, pag no Noche Buena, kaya Nagpa-budget siya. What is But your then, ano na? what is your message to the DTI representative who said that? No, I think naman after everything that has been said and done on social media, I'm sure nabasa naman ni Secretary yan, lahat ng yan. Alam niya yung feedback at sentimiento ng mga Pilipino. May kilala nga ako, ito totoo to ha, may kilala ako ang binabudget niya, di ko alam paano niya ginagawa. Oh. Kasi di ko na alam, ang budget ng Noche Buena, 150,000. Okay. 3 lang sila. So parang isip ko, paano mo ginagawa yan kung lahat nga kami medyo, di ba, yung Gipit na gipit. binabantayan namin ang gastos namin. Artista ba yan o contractor? Hindi ko nga alam sa kanya eh. Okay. Yes. Ex-best friend. Ay, yun na. That's a clue. Nikki Wan. I'll ask may real question. Of course, a lot of things happened sa inyo this 2025. So, of course, everybody wanted to know, how do you describe your 2025 as a couple? And how do you see your 2026 looking like? Very challenging yung 2025. But you know, it's also a year of growth. We've grown together. And in fairness naman, akala ko yun na yun eh. Na ano na tayo, okay na tayo. But you know, it's true, there's always room for growth. And I would say na this year really taught us a lot. And nahanap talaga namin at nakilala namin talaga ng gusto ang isa't isa at ang mga sarili namin. So, you know, if 2025 was a challenging year and a year of growth, I would like to believe, and I'm also praying, that 2026 will be a year for peace and more of like, sana growth pa rin, yes, but more of lightness. So, I guess ganun naman talaga lagi, diba? For you to appreciate something, you really have to go through something heavy, hard, to be able to appreciate lightness and happiness. So, kailangan mo talagang pagdaanan. You have to grow through what you go through. Ako same thing, parang resurgence ang ano ko eh. Tama ba yun, resurgence ang 2026? Sabi nga niya, and I think the whole world, the whole Philippines, the whole world knows kung gaano ka-challenging ang 2025. So kumbaga, after everything that happened, etong last quarter, naramdaman ko ulit yung gusto kong gawin sa industriya, naramdaman ko ulit yung kahit pa paano, nandiyan pa rin yung mga naghahanap sa akin on TV, sa aking mga kaibigan, tagahanga, naramdaman ko ulit kung sino yung mga nagbibigay lakas sa akin. So that's why this 2026, laban talaga. Sabi ko nga, hindi ko na nga alam kung paano ipagkakasya lahat sa schedule ko, yung mga shows na gagawin ko, pero game na game ako dyan. And I would like to add lang, sorry, nakita ko kasi yung lowest point ni Luis eh. So now I'm just really happy, I'm really, na nakikita ko ulit yung sigla sa kanya, yung sparkle sa eyes niya, yung passion niya pagdating sa hosting. And sabi ko nga sa kanya, I'm glad you're back. Kasi parang talagang nawala parang yun yung sinasabi niya kanina na parang nawala ako. Yung parang na-lost ako, sabi niya sa akin. So, ngayon nakikita ko siya, yun na nga eh, sabi ni Kuya Jun na naglalaban ng mga shows niya. Parang you know, it's such a blessing na nahanap mo ulit kung sino ka talaga, ano talaga yung gusto mo gawin. I'm just really happy for you. I love you. And of course, talking about blessings, tomorrow is your birthday. Yes. Happy birthday. Is there anything birthday ko bukas. Is there anything else that you wish before the year ends that you'd like to happen or you'd like to achieve? Ano ba? Actually, parang feeling ko na-achieve ko na yung dapat kong ma-achieve this year. Sana tuloy-tuloy lang na masaya yung pamilya ko, you know, healthy, good health yung loved ones ko, the positivity.
kahit hindi nagsimula ng maganda yung taon namin, I would like to believe na matatapos siya ng maganda. So sana tuloy-tuloy lang siya ng maganda. Kasi so far, so good. And first, Luis, do you have a birthday message for your wife? No, thank you. And, rest assured na whatever she has done for me since time immemorial, I will do my best na suklihan times 1 million. With how you were there for me through up and down, I will be there for you all the way. Thank you, Dave. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Happy birthday. Thank you, Nikki. Salamat. Ako, ang wish ko kay Jessie is just good health. It may sound so cliche, but you really need to have good health so that you can fulfill all your dreams and your bucket list for, for the future, di ba? Actually, ang ganda rin yung sinabi ni Janice Navide. Parang, it may sound and, parang joke or funny lang yung sinabi niya na thank you ha, kasi nagpa-Thanksgiving kayo. But truly, pwede mo lang, hindi mo na gawin to eh. Diba? To be honest, pwede lang hindi nyo na gawin to, but we really appreciate it that you spent your time and your efforts to spend your time with us this Thank you. afternoon. We really appreciate also. Ayan, sama muna ako sa raffle lang. Yes. Naniniwala ako, our friends from the media, they're the unsung heroes of the industry. Naniniwala ako na kumbaga bilang artist, you can only do so much. A station can only do so much. Dapat mas bigyang pagpupugay pa ang mga kaibigan natin sa media. Okay, so palaro daw tayo sa Rainbow Rumble. Abangan niyo Ay, yan. pwede! Okay. Jaman! Hi, I'm Rocky again. Hello. Good afternoon. Interested lang ako to know, kasi alam naman natin na kung ano yung gusto niyo sa isa't isa. Can you share naman yung mga ayaw niyo sa isa't isa? Not necessarily the bad traits. Like niya, di ba? Sobrang bait, ganun. And ano yung mga ayaw niya na ngayon gusto mo na? Like, Ito muna yung pet peeve muna. Ito yung pet peeve. Nakwenta ko ito dati. Siya yung type ng tao na sasabihin niya, magbihis na ako, ready na siya. Sabihin niya, ready na ako, ganyan-ganyan. So ako kasi mabilis lang ako. Bibihis ako, tapos siya pala yung ang daming gagawin. So ako nag-aantay lang ako sa baba, nakagaroon lang ako. Sabi niya, I'll be down 5 minutes. So ako 5 minutes lang yan para magbihis na. So may 30 minutes na sa baba na ako. Ang dami pa palang ginagawa. Yan yung ginagawa ni How How. Pero ganun pa rin ba ngayon? Minsan. Dahil kay Rosie. Yes. Yun. Justified na ngayon. Gosh, ano ba? Dati siguro yung pagiging sobrang kulit talaga. Kasi minsan yung mga posts niya, yung mga napopost niya sa social media, minsan pinagsasabihan ko, take down mo yung ganun, parang masyado naman ng bastos. So parang, in fairness naman din, totoo din naman na kapag naging isa ka ng ama, nababago ka talaga ng isang anak. So, medyo nag-tone down siya ngayon and I really appreciate that. Ano pa ba? Kaya kung napapansin nyo, yung mga videos ko, konti na lang yung mga pinopost ko na ibang videos. Kasi nandun ako sa, teka, yung may anak ako eh. Kasi baka makita niyo mga pinagpo-post ko. Yung videos ngayon mostly Tama. centered na sa amin, di ba? Forever, Or sa diba? stories na lang. Tama, stories Oo, na lang. tama. So sabi ko, ay salamat naman, na-realize niya yun. So Stories yun na yung lang. malaking pagbabago din. Ano pa ba? Partida, may close friends pa yun. Ha? Nandun yung mga mas matindi. Yung number 2 siguro, yung sobrang bait niya. As in, no ka ng bait na talagang sabi ko, grabe naman yung pagkabait ng taong ito na take advantage na. So I guess kaya din ako nilagay ni Lord sa buhay niya. Kasi ako naman yung, hindi naman police, pero ako yung mas, di ba love, mas malakas yung pakiramdam ko eh. Yung kutob ko talaga bilang isang tao talaga. Kasi sinasabi lang mother's intuition, di ba? Pero no eh, kahit even before I became a mom, iba yung kutob ko eh, pag sa isang bagay. So palagi kong sinasabi sa kanya na, ayan, ito na naman, sobrang bait mo na naman. True enough, parang matitake advantage nga siya. So, Siguro kung hindi dahil sa intuition niya, laglag ako dati pa. That's the way to put it. Kung hindi dahil sa intuition niya. so yun. I ask Luis, ano yung mga game show pa na gusto mong maging host? Game show or dream? Kahit ano, dream or gusto mo? Isang dream ko pa talaga, well, one is gusto kong mabalik yung It's Your Lucky Day.
Oo, yun yung medyo may pinagdaanan ng Showtime. I would like to think na nagmarka kami, nag-enjoy. And even if nag-noon time kami, iba yung timpla namin sa It's Showtime. Iba yung dating namin. So that's one. Sana pagbigyan tayo ng ABS o hindi kaya maganda. Kung ang PBB nga nag-co-prod, di ba? Ang ABS at ang GMA. Sana magkaroon ng collab para sa It's Your Lucky Day. Second, ang isa pa sa dream na malay natin mangyari sa 2026. Para sa akin, for any game show host, ang tugatog will always be game ka na ba? So I'm still hoping and praying na mangyari yan sa 2026. After si Miss Chris, ang daddy ko naman, at kung bibigyan ng pagkakataon maganda from Aquino, Manzano, ipapasa sa isa pang Manzano. Thank you. Si John, bueno, next.